Anunsyo din ni Krishna dito na plano daw niya magpatato, full sleeve daw. Iwan ko ba kung bero-bero lang niya dito, pero magandang gabi mga kaalagad. So kaninang tanghali is nag-upload ako ng video kung saan nag-react ako sa live ni Krishna kanina, kung saan sinabi niya doon na ayun, may sakit siya ngayon, sinumpong siya ng kanyang ulcer at ang kanyang UTI, tas may bukol pa daw siya sa kilikili at masakit ang kanyang tiyan. So pansin nyo naman dito sa kanyang live na yung boses niya is may karamdaman talaga siya, no? May dinaramdam siya ngayon, kumbaga hindi maganda yung ano niya. So namumutla kasi yung labi niya, no? So bilang kaalagad, medyo nakakalungkot na nag-alala rin tayo. So this video, ipagpatuloy nating panoorin ang kanyang live kung ano yung mga i-try nating i-react kung ano yung mga nasabi niya dito. So ayun, humingi din pala dito si Krishna doon sa mga nagpa-shoutout siguro sa kanyang live na may ilan daw na nagreklamo or nag-comment na bakit hindi daw sila ma-shoutout. Ayun, yung iba is parang kumbaga sumama pa yung loob. So humingi ng pasensya dito si Krishna na hindi naman talaga kasi madali, guys, no? So bilang kaalagad, intindihin na lang po natin sa sobrang dami ng manood ng kanyang live, sa daming magpa-shoutout. So hindi talaga yan masya-shoutout lahat ni Krishna, kasi yung comment kasi ninyo kapag nag-live is patuloy po yan mawawala pataas hanggang may nagko-comment pa na bago. So yung mga comment nyo na nauna, kapag may maraming comment na bago, so nawawala po yan. So sa sobrang daming nag-comment, sobrang bilis po yan mawawala sa screen nila ni Krishna. So ang kinalabasan, hindi kayo ma-shoutout kasi hindi niya nabasa yung comment nyo. So intindihin na lang po natin, no? At wag na lang po tayong mag-comment na ayun, sumama pa yung loob natin or magtampo na bakit hindi kayo na shoutout ni Krishna. So lawakan na lang po natin yung pag-intindi doon sa bata, no? Kasi hindi naman talaga madali at medyo marami na din tayong mga kalagad niya. Madami din daw na nagagalit ng mga kaalagad dahil nag-shoutout. So ayun kay Krishna dito na hindi magalit kayo. So yan, Chris, tama yan. Yung mga ganon na mga toxic lang na kahit hindi sila ma-shout out is ikagagalit na nila. So wag kang magpa-apekto dyan, baliwalain mo lang yan sila, kasi kung marami man yan sila, mas marami pa din yung mga may malawak na pangunawa tungkol sa bagay na yan, na okay lang na hindi ma-shout out o mabasa yung comment nila. So wag kang magpa-apekto dyan, no? Sa time na ito na nag-live si Krishna, guys, is sabi niya na nahirapan daw siya ditong huminga. Pansin naman kung mapanood niyo ang live niyang ito, medyo talaga, parang hinahabol niya yung hininga niya, tapos masakit daw yung tiyan niya at yung dibdib. So mabuti na lang siguro, sinabi naman niya dito na may kasama naman siya pumunta dito, mga bata nga lang daw na siguro mga pamangkin niya. So kung siya lang, tapos pumunta siya dito sa kanilang bundok or bukid, so medyo delikado, no? Kasi masama yung pakiramdam niya, tapos nag-iisa pa siya dyan. Kung ano mangyari, walang makakasaklolo sa kanya agad. So mabuti na lang is nagdala siya ng mga alalay niya. So yun, madaming binanggit si Krishna dito na mga team. Ayun, team na binuo ng ibang mga kaalagad natin para suportahan siya. So ayun, yung iba daw is nag-message na sa kanya na ayun, nagsabi na ayun, nagalit na daw yung isang team kasi hindi na shoutout ni Krishna. So mensahe ko dyan sa mga nagpasimuno ng mga team dyan, ng mga kalagad natin, wag nyo naman nating pressurein si Krishna dahil lang sa pag-shoutout, no? Maliit na bagay lang yan ang pag-shoutout, nako, no? Wag nyo pressurein yung bata, no? Sumuporta na lang kayo, bumuo kayo ng team ng ganon, mas lalong masuportahan niyo si Krishna. Pero wag niyo naman dumating sa point na pressurein niyo na dahil pressurein niyo yan na gawin ng bata yung gusto niyo. Kayo mismo alam niyo na madami tayong mga kalagad ni Krishna at hindi niya yan mababasa sa sobrang dami natin lahat. Pero at least sinubukan niya yan na magampanan at magawa yan na ma-shoutout kayong lahat. Iwasan tayong mga kalagad, guys, iwasan po natin na tayo yung rason sa stress ni Krishna. Pero wala namang masamang kay si Krishna dun sa mga team. Pero ayun nga, sinabi na dito na may nagagalit daw dahil hindi niya na shoutout, pero nagpasalamat pa rin siya. Mabuti to si Krishna, no? Kasi yun, may mga group chat daw
na mga team para suportahan siya. Mabuti talaga yung ganun. Maganda ang idudulot nun kapag lalo na ang bago ka pa lang na YouTuber. Pero yung mga malalaki ng YouTuber like halimbawa ni Sir Paul, so ayun, hindi na talaga gusto ng ganyan kasi hindi na nila yan kailangan eh. Real talk lang to guys ha. Kapag nag-vlog tayo, simula pa lang. So sobrang saya na natin kapag ayun may fan tayo, no? May nagbuo ng fan base para suportahan tayo. Nagbuo ng grupo, mga team, mga FB group. Sobrang saya na natin diyan kasi alam natin na ayun nun, mas madaming makakaalam sa ating channel, yung ganon. Pero ayun, like gaya ni Chris na, no? Nagpasalamat siya lagi doon sa mga team na sumusuporta sa kanya. At siyempre si Sir Paul sabi, 'di ba sinabi na yan ni Sir Paul na bawal yan sa kanya. Siyempre hindi na yan kailangan eh. Pero pag yan si Sir Paul, kung bago pa lang yan nagba-vlog, ay sus. Hindi din yan pagbabawalan. Real talk lang ako, no hate. Wala akong hate kay Sir Paul, pero yan talaga yung tamang pagkasabi. Real talk lang. Kung nagsisimula pa lang yan si Sir Paul, kailangan pa niya yan na makapakilala. So hindi na yan pagbabawalan. So sana wag magbago si Chris na, no, pag dating ng panahon na magkaroon na siya ng million subscribers and followers sa Facebook. Sana wag niya ipitigil yung mga bumuo ng grupo na suportahan siya lalo, no. Sana wag niyang lagi niya pa ding suportahan din at lagi siyang ding grateful dun sa mga tao na yun kasi isa din yun sa paraan kasi na ma-promote at makilala si Chris na ng mas maraming audience ba. Magpapacheck up pala si Chris na bukas, so magandang plano yan Chris. Mas mabuti nga may everyday check up ka, pero hindi naman pwede sa ganun kasi ayun, hindi maiwasan na may mga araw na may iba kang gagawin ng mga bagay, di ba? So sa atin din na parang simpleng buhay lang sa probinsya na mga ultimo, parang yung daily check up na yan is medyo hindi applicable sa atin, no? Yung pagpa-check up lang ng mga hindi naman everyday check up, no? Kumbaga para sa akin guys, sa mga kalagad, yung mga everyday check up na yan parang sa mga mayayaman lang yan. Aminin nyo, no? Yung mga nasa probinsya lang, yung simple lang ang buhay, is yung parang hindi applicable sa atin yung everyday check up na yan. Pero kung kaya ni Chris na, mas mabuti yung gawin niya, no? Nakainom na daw ng gamot si Chris na kahapon, pero yung gamot na para sa lagnat lang, pero doon sa ibang sakit na is wala pa siyang nainom. So simulan mo na lang Chris. Sabagay magpapacheck up ka naman bukas. Yung buko ng niyog, di ba siguro alam naman natin yan lahat na minsan yan ang ginagawa ng mga may UTI talaga. At yung sa ulcer niya, yung mga sakit kasi niyan, daming ipagbabawal sa iyo na hindi mo pwedeng kainin pag meron kang UTI. Pero yung ulcer, yung tamang pagkain lang yan sa saktong oras. Pero ayun nga, sabi ni Chris na dito guys, na minsan talaga late na silang nakakain, lalo na pag galing sila sa biyahe, may biyahe sila. Kung pag may biyahe, pwede naman huminto muna kapag oras ng kain, di ba? Pwede naman yun, di ba guys, kapag nagbiyahe kayo at oras na ng kain, so pwede naman kayong may makadaan naman siguro kayo ng mga karinderya like that, no? So hinto muna kayo saglit, kain muna, yun lang, pwede naman. Or kung nagmamadali kayo, bilhin muna kayo ng mga, basta may pasok lang kayo sa tiyan nyo, kahit mga tinapay, yung mga ganun, pwedeng ipabalot nyo lang, tapos sasakyan kayo magkain. Wag lang kayo ng sabaw, like barbecue na lang. May mga ganun pa, pwede naman magkain habang nasa biyahe, no Chris? Iwasan na, wag talaga wag magkomportable na kahit walang kain, na wala sa tamang oras yung kain. Wag magkomportable kasi wag abutin sa point na huli na ang lahat ba. Habang maaga pa, yun na gawin mo. Iwasan mo na yung mga ganun na mga pangyayari. Plano daw inanunsyo din ni Chris na dito na plano daw niya magpatato, full sleeve daw. Iwan ko ba kung bero lang niya dito, pero ayun nga, sinabi niya plano na daw full sleeve. So sa mga hindi nakakaalam, ang full sleeve is yung buong kamay ba may tato. Kumbaga hindi na makikita ng
buong braso niya, hindi na makikita yung balat niya. Kumbaga itato niya lahat, no? May nakakita na ba kayo ng ganyan, yung puro tato yung braso? So yun yung full sleeve. So yun daw yung plano ni Krishna. So may mga tato na siya sa braso, di ba? So matatabunan yan. Ang tawag diyan cover up. Ipaka-cover up niya yan. So papatungan niya ng ibang design na full sleeve. So mawawala yung tato niya na yan kasi papatungan, cover up ang tawag diyan. So okay naman, full sleeve. Feeling ko talaga idol ni Krishna yung, pansin nyo yung mga babaeng shinare ni Krishna, yung mga reels, yung mga may mga tato na babae. Merong isa doon na full sleeve. So yun siguro yung mga idol ni Krishna, kaya mahilig din siya sa tato. Lalo ni Krishna na magpatato, sinabi ko kanina, no? Pero siguro nagdalawang isip siya kasi ayun nga, magko-comment na naman daw yung may mga ibang kalagad kasi tayo dito, lalo na yung mga nanay na ayaw na nilang magpadagdag ng tato ni Krishna, no? So maraming nag-comment doon, lalo na kapag mag-share si Krishna ng mga reels na may babaeng maraming tato. So magko-comment din yung mga ibang kaalagad natin na ayun nga, wag na daw magpatato, tama na yan. So iniisip nila agad na baka gayahin ni Krishna. So ayun, dito ni Krishna may plano siya, pero siguro yung mga ibang comment ng mga nanay natin na kaalagad, ito yung rason na parang nagdalawang isip siya kasi after nung sinabi niyang may plano siya, so sinabi naman niya dito na may plano siya na full sleeve, yung malaking tato sa braso. So sinabi naman niya dito na magpapatato na lang daw siya na hindi nakikita ng mga kaalagad natin. Yung kumbaga yung maliit na tato at yung tago. Wag na lang daw yung full sleeve. Nagdalawang isip tuloy si Krishna dahil sa ibang mga kaalagad natin. So ayan lang guys for this video. Magandang gabi sa inyong lahat, no? So ayan, may gagawin pa kasi ako, may lulutuin ako. So bukas ko na lang ito ipagpatuloy panoorin itong live ni Krishna kasi 7 PM na din. At maraming salamat guys for this video, mga kaalagad natin dyan. So ipagpray po natin si Krishna na sana maging okay na siya, at sana pagpray din natin na wag nang matigas yung ulo niya. Alam niya naman na bawal na sa mga UTI at ulcer. Simple, mga curable naman yan, no? May mga mawawala naman talaga yan kapag sundin mo yung mga dapat gawin at iwasan mo yung mga bawal. So yun lang, sana wag matigas ulo, Chris. So ayun, maraming salamat mga kaalagad. Subscribe my YouTube channel at i-like itong video. God bless sa inyong lahat at maraming salamat po.